Communications Commission. Ngayon, this is also a criminal offense under Republic Act number 10175, Cybercrime Prevention Law of 2012. Ito po yung mga maliliit na makina, nagkakasya po ito sa inyong kotse at kaya po itong mag-blast within a radius of 2 kilometers. Hindi po ito gumagamit na SIM card. Ang pangit po sa ganitong device ay ito po ay isang radio interference device. Para po ito, siguro para sa ating mga nakikinig, para maintindihan nyo rin, in a simplified version, para po itong inahack ang inyong radio transmission. Kumukunik po ito sa mga radios or RANs, radio access networks, o mga yung mga radio towers na mga din. At ginagamit niya ito. So hindi lang po ito basta radio, baka iniisip niyo, nagte-text plus ito Hindi po. Nagagamit din po ito para makuha ang inyong informasyon. Kasi dahil ini-intercept niya yung actual communication mo papunta sa isang radio access station or radio or BTS, no? Base transceiver station. So delikadong device po ito. Hindi lang po ito ginagamit pang scam po, hindi pang interrupt ng telecommunications signals at ginagamit din po ito upang makuha ang inyong mga cellular details. Huwag muna natin isipin yung text scam. Ang scam po, ang tina-target po niyan ay yung individual na tao. Balikan po natin yung unang kaso natin ng scam na naabutan ko sa mga edad natin, yung budol-budol, di ba? Kahit ikaw ay nakatayo sa kanto, kahit ikaw ay pasakay ng jeep, kung gusto ko po talaga ibudol-budol o scam, magagawa niya. Yan po ay umaapela sa emosyon. Kaya ang number one po talaga na pang-kontra sa scam ay yung tao maging kalmado. Pag kayo po ay minamadaling mag-respond sa isang text, kung kayo po ay minamadaling na tumawag o mag-click sa isang link na pinadala sa inyo, mag-isip po muna kayo. Kalma po muna bago mag-click. Kasi